Kayo rin ba? Ito yung una yung sinasharon sa tuwing may handaan. So para hindi naman nakakahiya, gumawa na lang tayo sa bahay. Damihan na rin natin para sa tuwing magkikrave tayo ng Shanghai ay may maduduko tayo sa freezer. Itong mga gulay, hugasan lang muna natin itong mabuti at gagamit tayo dito ng carrot, celery, bawang at sibuyas. After naman nating mahugasan to, hiwain lang natin to nung sakto lang dahil ipapadaan pa naman natin to sa food processor para magiling. Ito na pala lahat ng nahiwa ko at i-chop naman natin to or gigilingin gamit itong food processor. Gilingin lang natin itong 4 na gulay na to at itong celery isasama nyo to sa ibang gulay dahil mahirap siyang gilingin kapag solo lang niya. Napakadali na nga lang ngayon mag-chop dahil dito sa mga food processor na ganyan. Kung dati gumigising pa tayo na madaling araw para lang makapaghiwa ng pang Shanghai. After ko naman ma-chop lahat ng gulay, pagsamasamahin na natin yan dito sa malaking palanggana. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman namin to pinanglalaba. Una ko na ngang nilagay dyan itong 5 kilong giniling ng baboy. Ilagay na din natin itong mga chinap ko na gulay na carrot, celery, bawang at sibuyas. Maglalagay din tayo dito ng 15 pieces na itlog o taas ang kamay kung sino ang nagbilang. Charo! Mas sumasarap ang Shanghai kapag merong sesame oil so maglagay tayo ng 3 kutsara. Maglagay din tayo dito ng 1 kutsarang paminta at 1 kutsara din ng asin. Huwag kayong mag-alala, lahat ng ingredients na yan ilalagay ko sa comment section pang 1 kilo at pang 5 kilo. Yun lang yon at meron na tayong masarap na palaman para sa Shanghai. So haluin lang natin to gamit ang malinis na kamay. Pagkahalo nyo naman, pwede na natin tong ibalot. Mas maganda kung bagong pabalat yung gagamitin nyo para malambot at madali lang paghiwalay-hiwalayin. Kung yung iba, ginugupit pa nila to sa gilid pag nagbabalot. Ako gusto ko yung buo dahil naglalagay ako dito ng cheese para pag prinito, hindi siya lalabas. Depende na yan sa inyo kung gaano kadaming karne yung ilalagay nyo. Pero ako, naglagay lang ako ng 1 kutsara dahil maglalagay pa ako ng cheese. Etong cheese naman, pwede nyo naman tong ihalo dun sa pinakakarne. Pero ako, dito ko siya nilalagay sa mismong Shanghai para lasang-lasa talaga. Madali lang naman magbalot ng Shanghai. I-roll nyo lang at ilupin nyo lang magkabilang gilid at ipanglalak naman natin dyan ay tubig lang. Sa dami ko ngang nagawa, nagamit ko na lahat ng container dito sa amin. Pero mas maganda kung dito mo sa maliit na container ilalagay. Para itong maliit na container na lang yung ilalabas mo kapag magpapalambot ka na at magpiprito na. Pero kung wala kayong maliit na container, ganito na lang yung gawin nyo. Sa kada layer, maglagay kayo ng plastic labo para hindi sila magkadikit-dikit lalo na kapag i-freezer nyo na. At kapag nga nakagawa din kayo ng maraming ganito, i-stack nyo lang to sa freezer at tatagal siya hanggang 6 months. O diba, anytime na mag-crave ka sa lumpiang Shanghai, may madudukot ka na sa freezer nyo at hindi nyo na kailangan pang mag-sharon. Ganito naman pala yung itsura niya after 2 days dito sa freezer namin. O diba, hindi siya nagkadikit-dikit dahil dito sa plastic labo. At ang kagandahan pa dito, meron na kayong stock na ulam hanggang 6 months. Pwede nyo tong ipang-almusal kung nauubusan kayo ng idea.